Mga kabagis, hapon na naman, no, magpapakain na naman tayo ng talbos ng kamote. So ito mga kabagis, i-make sure ninyo na hindi isang beses lang sa isang araw kung pakain kayo, either talbos ng kamote or kangkong. Mga kabagis, hapon na naman, no, magpapakain na naman tayo ng talbos ng kamote. So ito mga kabagis, i-make sure ninyo na hindi isang beses lang sa isang araw kung pakain kayo, either talbos ng kamote or kangkong. Kasi may nag-comment na ito, ganito karami, okay na to mga kabagis. May nag-comment na kahit nagpakain daw ng talbos, yan, pakain sila ng kangkong, nagtatai pa daw din yung baboy nila. Ang tanong ko dyan is, ilang beses nyo ba pinapakain? And then, yung talbos mga kabagis at saka yung kangkong is a organic way lang yan para i-prevent yung pagtatai ng ating mga baboy. So kung hindi makayanan at nagtatai pa rin ang ating mga baboy, kahit kumakain sila ng kangkong o mga dahon ng saging, so kailangan nyo nang painumin talaga ng gamot. So ito mga ganito mga kabagis, prevention lang talaga to. So kung hindi na mag-work yung prevention natin, then kailangan natin i-cure. So kung mag-curing tayo, mayroong anti-score na mabili natin na powder sa mga nagtatai nating mga alaga. Yan. So yun, no, anti-scoring yung natin. Anti-score yung mga maraming gamot na ganyan mga kabagis. Bilhin nyo lang sa mga Agribit supplies, nandyan yan sila. So kung hindi madala sa ganyan talbos ng kamote, then kailangan na natin gamutin, painumin ng gamot. Yan. Napansin niyo hindi masyadong sila, because hindi pa kakain lang nila ng tanghalian, pero maubos din yan maya maya mga kabagis. So yung anti-score na sinabi ko mga kabagis, yung marami niyan, mayroong ding ihalo mo lang sa tubig. Pwede din na yung mga gamot sa pagtatae, pwedeng i-diretso mong painom sa kanila, yung ipilit mo talagang painumin. Kapag ganyan, yung mga na talaga, yung mga ang tawag nun, grabe na, yung nakalamay na yung sakit nila na pagtatae, yung hindi na halos makatayo, yung ang dumi nila parang tubig na. So hindi na yan kayang tapos ilang araw na obserbahan ninyo na maraming araw na more than 3 days ng ganun yung sitwasyon, then kailangan nyo na talagang gamutin yan. So ito, mga talbos ng kamote, may talbos ng kamote, kangkong, dahon ng alatundan, bunga ng alatundan is lang yan mga kabagis, so prevention. I-maintain lang natin na ang dumi nila is matigas, at saka mabansin natin kapag mabasa-basa na yung dumi nila, din pakainin natin. Just to make sure lang na ma-maintain natin yung matigas yung kanilang mga dumi. And then once basa na talaga, may sakit na din, that's the time na i-cure na natin yan at gamutin na natin yan mga kabagis.
Yan. So ika-clarify ko mga kabagis, no, yung ating pagpapakain ng talbos ng kamote or either kangkong, once a day lang yan. Bigay ko yan either umaga or yun after ng kanilang lunch or hapon. Basta once lang. Kasi kung araw-arawin mo naman din yan, lahat ng sobra hindi na rin mabuti yan. Hindi lahat ng sobra mga kabagis is hindi mabuti. So we have to make sure na kontrolado natin yung ganyan na pagpakain natin, hindi yung unlimited, no? Kasi ang ending talaga is masira yung kanilang mga tiyan. Tingnan mo na, dumudumi siya. Tingnan mo kabagis, ang dumi niya is matigas. Ayan. So yun ang kagandahan sa pagpakain ng talbos ng kamote. So sa mga nagtaka at hindi nag-work sa kanila din, sabi ko nga, hindi lahat ng nag-work sa isa mag-work sa lahat. So I'm just sharing my best practices na nag-work sa akin, and then you can try. Kung hindi naman mag-work sa inyo din, wag niyo na lang ipilit, kasi nga hindi talaga lahat ng ating ginagawa ay pwede sa lahat, no? So kailangan lang nating i-observe, i-apply yung pwede, at yung hindi din i-disregard natin mga kabagis. So yun lang naman yun. Alright, so yan, tapos na silang kumain. At isa pala yung ating schedule mga kabagis sa pagpapakain natin ng ating mga baboy. Gusto kong isingit, no, yung kinaumagahan, kasi nga sa pagpapakain ng mga fatteners, I don't know ang base sa pagkakaintindi ko, ang karamihan na ginagawa natin or yung mga nag-aalaga ng fatteners ay umaga, tanghalit, hapon yung pagpakain. At yung iba naman, yung nagbabudget ng pagpakain, umaga at hapon na lang. But for me, if we are looking for good result, na madaling lumaki at madaling bumigat yung ating mga alaga, is umaga, tanghalit, hapon talaga yung pagkain. May snacks pa nga yung ginagawa ko. Pero yung oras mga kabagi sa umaga, wag nating pakainin ng alas 6 or mas maaga pa sa alas 6. Maganda yung pagkain is 7 or 8 ng umaga mga kabagis. Yun yung magandang oras magpakain. Kasi talagang mapansin mong gutom na talaga sila. Yun, 7 or 8 ng umaga. So ganitong mga klaseng baboy, ganito kalaki, ang setup ko naman sa pagpaligo nila, before natin pakainin ng umaga, pinapaliguan namin ng 6 or 7. After nan, pinapakain natin, and then pinapaliguan naman natin sa tanghali. Ngayon, after nito, magpapaligo na naman ako kasi hapon na, para malinis silang matulog. Ayan. Ang pangit kasi dyan mga kabagis, kapag matulog silang nakadikit yung mga yan, dumi. Ito yung mga dahilan kung bakit meron silang mga galis, yung mga pula-pula sa katawan minsan, aside sa kagat ng lamok. Dahil natulog sila na nakadikit yung dumi nila. Mas maganda yung matulog na malinis yung mga baboy natin. So ganitong kalaki din mga kabagis, ginagawa natin is pinapaliguan din natin yan after nilang maghapunan. Like normally, chine-check ko to mga 7 ng gabi or 8 ng gabi, pinapaliguan ko rin.
So yun na yung last nilang ligo. I-make sure kung malinis para at least hindi mangamoy yung kulungan. So ito, ganito kalaki, ganitong edad na ng atong mga baboy is hindi na to maselan sa pagpapaligo. Kagaya ngayon, umuulan dito mga kabagis, pero pwede ko pa rin itong paliguan maya maya dahil nga malaki na sila. Kaya na nila yung lamig, ma-adjust na nila yung mga ganyan, yung sa kanilang katawan, kayang-kaya na nilang malamigan dahil nga malaki na sila. So yun din yung isa sa ma-advise ko. Kapag ganito kalaki na, more than 1 month na yung mga alaga ninyo at malaki na, then you can, pwede nyo silang paliguan anytime kasi malaki na. So hindi na yan maselan. Okay, so yun lang siguro mga kabagis, no? Thank you so much. By the way, mag-shoutout tayo sa ating mga kabagis na palaging nandiyan sa ating comment section. At ito na sila, i-shoutout natin. Alright, so mag-shoutout tayo sa ating mga kabagis, no, na nandito palagi sa ating comment section. So kung gusto ninyong ma-shoutout mga kabagis sa next upload natin, make sure to comment lang, no? Comment down sa mga videos or uploads natin para ma-shoutout ko kayo mga kabagis. And here is the first one, ating kabagis, no, na si Mark Anthony Piveda. Yan, shoutout sa inyo. Thank you so much. And then din si Junicia Olgado. Nandyan si Jericho Mix Video TV. I guess itong channel ni Jericho is active to, may mga videos to, so i-visit natin yan mga kabagis kung may time tayo. Nandiyan din si Imelda Serentas. Yan, thank you so much for watching. Si Mimi, yan, shout out sa inyo. Ariel Liwag. Nandiyan si Leo Manungsong, no? Nandiyan din si What's Up World. Shout out kay Bado Elopre. Ay, shout out kay J&J Vlog. Shout out kay Teofilo Ruado, si Janice Arubo, si Fab Commission TV. Yan, i-check natin yan sila. Esterlita Subilario. Yan, shout out kay Decals Highboar, Jonathan Guarin, Edor Lino. Ayan si Cleopatra Batinsila. And then din si Edor Lino. Na-mention ko na yan. Christian J. De La Pina. Joaquin Ang, si Sky 26TM, yan. Simbo Ashley, Ana Del Rosario, GC Garay, Tom 7. Shout out kay Roy Pinafiel. Shout out kay Sherry Ann Darasen, yan si yan din Sherry Bell Ventura, si Juan Sambuanga, si Franzel Omen, Junalyn Mendihar. Nandiyan din si Noli Ubordo. Yan, marami pala to. Shout out kay Juditha Sixta. Paano pasahin to? Neofate or Neofate. Nandiyan din si Elbert Iringan. Yan, na-mention ko na yan. Si Irene and Joe. Shout out sa inyo mga kabagis. Si Kamangyan Vlog, nandiyan din siya. Si Kamangyan Vlog, i-check natin yan mga kabagis. For sure may mga videos yan, may mga uploads yan. Si Jolark's Journey, yan si Louie Ella, si Lixmi Di Castro, si Jo Marie Sumalinog, yan palaging nandiyan yan si Jo Marie. Si Kathzilla Adventures Aquino, Anthony Pisador, yan si Linlin Ithul, paano yan? Ithuli or Itul, Ariel Liwag, si Jufi Ilaga, si Ellen's Vlog. Yan, si Ellen's, i-check natin yan mga kabagis. Na-mention ko niyan si Noli Obordo. Yan dyan si JD Forex. Yan, thank you so much. Si Jonathan Guarin, na-mention ko na yan. At shout out pala kay Melchor Tayag, no? Nandyan sila. Eskiel Vlog. Yan, palaging nandyan yan sa atin mga kabagis na nanonood kahit hindi nag-comment. Nandyan din si Mike Biflor, of course. Shout out sa iyo kabagis. Thank you. And especially kay Thelma Lim. Yan, thank you so much sa inyong lahat.